Hello guys. Andito na po tayo no sa salita ng ating Panginoon. Buksan po natin ang ating mga Biblia guys. Dito po tayo sa Psalm chapter 23 verse 1. Ang sabi po ng Panginoon, ang Panginoon ay aking pastor. Hindi ako mangangailangan. Ito po guys, ang una po nating nakikita po nito no, na kapag po tayo po ay sumampalataya at naniniwala sa ating Panginoon, first, He is our pastor. Alam po naman natin guys kung ano po yung papel na ginagampanan ng ating Panginoon. Sabi niya dito, siya po yung pastor. Ang pastor po guys, siya po yun ang magfi-feeding po sa atin patungkol sa ating spiritual. Bakit po magfe-feeding ang Panginoon sa buhay natin spiritual? Dahil po tayo po ay lumapit, tayo po ay naniniwala sa Kanya, kaya ipinipresentar niya ang Kanyang sarili para sa mga sumampalataya sa Kanya na siya ang ating pastor na magfe-feeding about po sa ating buhay. Kaya sabi po dito, kapag siya ang ating pastor ay hindi na po tayo mangangailangan. Bakit po? Kasi po wala na pong iba na magbigay sa atin ng ganitong klase po na Panginoon. Wala na pong iba. Wala na pong ibang pastor na magfi-feeding sa buhay natin. Kaya ipinipresentar niya ang sarili bilang a pastor kasi po alam ng Diyos ang kanyang responsibilidad bilang ama sa mga manampalataya. Kaya dito po natin, siya una, pinipresentar niya na siya ang highest pastor, siya ang highest. Kaya dahil po siya po yung pinaka-highest, ay siya po yung ama po natin na makapangyarihan, alam naman po natin ng ating Diyos ay dakila talaga at kaya niyang tustusan kung ano po yung mga pangangailangan po ng mga manampalataya sapagkat siya ang pastor. Ang pastor kasi na sinasabi po na siya ang pastor, ibig sabihin ay nakapackage po ito guys. Ibig sabihin nito, ang Diyos po natin na makapangyarihan ay kaya po tayong bantayan, kaya po tayong pangalagaan, kaya po tayong pakainin, kaya po tayong arugain at alagaan. Kaya nga guys, ito po ang napakaganda kasi ang Diyos po natin pong nilalapitan ay napakadakila at sa kanya lamang po ay makatagpo tayo ng tawag nito guys, yung masumpungan natin ang tunay na kasapatan sa buhay natin. Siya pa lang guys ay sapat na. Kaya dito pa lang mararamdaman natin na kapag tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoon ay mayroon na pong tagapag-alaga po sa atin. Mayroon na pong nangangalaga, nangangasiwa sa buhay natin at mayroon na rin pong kasama ang buhay natin. Sapagkat sumampalataya tayo sa Kanya. And then alam po natin na dito po sa Jeremiah chapter 23 verse 4, sabi po dito, at ako'y maglalagay ng mga pastor sa kanila, nakakandili, sa kanila, at hindi na sila matatakot o manglulupaypay. Yan po ang sabi po, hindi na po daw tayo manglulupaypay pa o kukulangin ang sinuman sa kanila, sabi ng Panginoon. Kaya doon po makikita po natin na sa Psalm 23 verse 1, ipinipresentar niya ang kanyang sarili na siya po yung pinakataas. At ngayon po, doon po sa Jeremiah ay binabasa natin doon na siya po ay maglalagay po siya ng mga pastor na kakandili. Ano po ang kaibahan po dito sa verse 1 and then sa verse 4? First, dito po ay inaangkin niya na siya po yung pinakadakila. Sapagkat alam din naman po ng ating Panginoon na siya ay spirit, kaya sinugo niya si Kristo bilang pastor sa atin. And then nung si Kristo po ay pumaroon po doon sa kaharian ng kanyang ama, ay sinugo niya ang banal na espiritu upang siya din po ay maging pastor po sa ating espiritual. At ngayon din po mga kapatid, dahil po ang Holy Spirit ay walang laman, walang buto, kaya po hindi po siya maaaring makipag-connect, hindi po siya maaaring magturo
sa tao sapagkat ang tao ay may laman, samantala ang Holy Spirit ay wala po. Kaya ang ginawa niya, ang Holy Spirit ay gagamit siya ng kasangkapan as messenger. Siya po yung magtuturo sa messenger. Kaya nga doon po sa verse 4, sabi niya, ako po ay maglalagay ng mga pastor. Kaya ginagamit ng Diyos ang tao na ginagamit na ang Diyos sa pamamagitan po ng kanyang banal na espiritu na tinuturuan upang, kumbaga sa madaling salita, mag-appoint siya upang tayo po ay mabigyan po ng sapat ng karunungan, sapat na kaalaman upang wag daw po tayong matakot, upang wag daw po tayong matatakot sapagkat ang Diyos po, once na nagtalaga ang Diyos, once na gumamit ang Diyos, nag-appoint siya ng tao, sabi niya sa verse 4 na maging pastor ay magkaroon po siya ng kalakasan mula sa ating Panginoon at wisdom at gabay at 100% ay hindi siya pababayaan sa pamamagitan po ng buhay ng mga pastor ay ipapakita ng Diyos ang kanyang kadakilaan upang kakandili, upang magbigay, mag-feeding about sa espiritual. So, yun po ang kagandahan po. Kaya ang Diyos, ang una nating pastor, siya po yung pinaka-highest pastor. Oo. And then pangalawa ay nag-appoint din siya, nagtalaga siya ng tao, pinili niya, tinawag niya na maging pastor at ipinapadala niya ayon po sa kanyang kalooban kung saan po siya ay ipapadala ng ating Panginoon. At tandaan po natin, ang trabaho po ng ating Diyos ay mag-feeding din sa mga pastor, magbigay din ng karunungan upang ang pastor din po na ina-appoint ng Diyos ay magtuturo din po ayon po sa kalooban ng ating Panginoon upang ang mga manampalataya ay magkaroon po ng benepisyo upang sila hindi matakot, upang sila ay hindi magkulang sa buhay espiritual. Kaya gayon lamang po guys, kaya po dito ay napakapalad po natin na ang Diyos po ay naging pastor po natin. Siya po yung nag-feeding po sa atin at lalo na po sa tahanan ng ating Panginoon. Kaya napakaganda guys, kaya sabi ng Panginoon na ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. Bakit po? Kasi ang Diyos po ay Diyos po na pagpapala. Diyos po siya ng pagpapala, spiritual na buhay ay pinapalago niya tayo, and then binabantayan niya tayo, and then sa pamamagitan din po ng ating mahal na Panginoong Hesus, siya din po ay magbigay sa atin ng kalakasan at pinapalakas dahil na po dito po sa tahanan, sa tabernakulo, sa church. Ang Panginoon din po ay nagbigay din po ng karunungan sa mga pastors po na nangasiwa po sa iglesia. Sila po ay ginagabayan po ng ating Panginoon, hindi sila iniiwanan para po sa benefits po sa mga manampalataya. Kaya po kayo po ay kailangan po kayong sumunod sa mga lingkod ng Diyos, sa mga pastor, kasi po kung ano po ang sinasalita ng ating mga pastor po sa bawat simbahan, yan po ay nanggagaling sa ating Panginoon, alang-ala po sa ikalalago po ng buhay manampalataya espiritual. Kaya hoping na ang bidyong ito po ay nakakatulong po sa inyo po na mapalago ang ating buhay espiritual. Lapit tayo sa ating Panginoon at lalapit tayo din sa ating mga pastor at doon tayo isa-isay natin kung anuman ang naging problema. Tandaan po natin, ang mga pastor ay pinapalakas ng ating Panginoon Diyos upang ang Diyos po ay mapuri, upang ang Diyos po ay maluwalhati sa pamamagitan po nila. Kaya sila po ang kinatawan ng ating Panginoon Diyos. Kaya po lumapit kayo sa kanila, lumapit kayo at hingi kayo ng payo, at dahil po sa buhay po ng mga pastor na tinawag ng Diyos, ang Diyos ay magbibigay sa kanila ng karunungan upang magkaroon ng kalutasan, magkaroon ng lunas ang inyong mga suliranin sa buhay. Kaya hoping na kayo po ay nasa maayos na kalagayan at ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo at Ama ng ating Panginoon ay sumasa atin, at ang banal na Espiritu po ang siyang gagabay sa atin at tagapag-aliw sa atin. Always remember, always I encourage every one of you to encourage you to support your pastors in prayer. Kaya yun po ang
panawagan ko po sa inyo na suportaran po ninyo ang inyong mga pastor po sa pamamagitan ng inyong panalangin upang bigyan pa sila ng Panginoon, mas lalong palalakasin ng ating Diyos ang kanilang buhay para sa benepisyo ng mga manampalataya. All the glory must belong to God. God bless po, God bless. Mabuhay po tayong lahat.